Mula sa naghatid sa inyo ng Fact on Track at GPS Podcast, ang mga pinakabagong kaganapan sa mundo ng palakasan, inyo matutunghayan dito sa Palakasang Pinoy. Alright. What is up mga kapodcast? Let's go. Although pumuyok pa tayo dun. It doesn't matter. Anyway, welcome po sa ating podcast show na kung saan pinag-uusapan natin ang mga best of the best, most unforgettable events, and most embarrassing moments sa Philippine sports. Ang P2P... Palakasang Pinoy. Ay, no, napalipalakpak. isa pa. Okay, Lasa natin ang P2P... Palakasang Pinoy. Nakaka-strike to na ako. Isa na lang gong na. Ano yan? TNT ba yan? Eh, gusto ko baseball eh. Sports tayo, oh. Strike out Strikeout tayo. K. Okay, so andito na naman ulit si Enzo, kasama na naman natin siya para reviewin ulit natin yung naging mock draft natin nung recent upload natin, nung previous episode natin. Na kung saan, kahapon nangyari na yung nangyari na yung PBA draft kahapon sa market sa BGC. Okay? Ba't ka napapaganyan? Basta. Bakit? May naisip ka ba doon? May problema ba sa lumabas sa mga nakuwang picks ng mga teams? Yung hits, yung accuracy ko sa mock draft natin, na-realize ko lang parang shooting ni Ben Simmons. Ano? Either baldog or non-existent. Tingnan na lang natin kung may tumama ba sa mga pero syempre baka sariwa pa sa isipan ng mga kapodcast natin dyan, di ba? Sana okay. nga. Okay, so ganito yan Out of 128 applicants, which is merong 4 na hindi na sumama sa Sa may draft. nag-back out. Okay? Ano Oo. may nag-back out basta 4 sila. Oo, 124 yata yun. So, out of ganong karaming applicants, 79 ang na-draft. And for the record, sa history ng PBA draft, eto na siguro yung, or hindi naman siguro, parang eto na yata yung pinakamalalim na draft. 11 rounds. Umabot ng 11 rounds. Boxing lang. Bakit? Ilan ba round sa boxing, di ba? 12. Mga ganun, oo. Oh, pero yung recent lang kasi yung 2021 draft yata yun is umabot ng 9 rounds yun Di ba? Pero yung 11. 11 na, 11 rounds ang yung mga na-draft ngayon. Pero a total of 79 draftees. 79 names were called. Oo. Pero to tell you the process of PBA draft, sa mga kapodcast na hindi nakapanood ng draft, pero halos nakapanood naman siguro, di ba? Oo. Pero sa mga hindi pa nakapanood, lalo na sa mga hindi pa nag-subscribe, ngayon lang magsusubscribe dito sa podcast ni Manso. Anong bang gagawin nila para masundan tayo? Sa YouTube, Oo. hit nyo lang yung subscribe button and yung notification bell dyan. Yan. I-click nyo and set nyo sa all. Okay. So, ganito yung proseso kasi ng PBA draft. Yeah. Hindi naman lahat ng teams kasi first and second round is may mga trades yan na involved, di ba? Oo. Kapalit ng mga previous na trades. Usually parang ika nga sa binili mo sa tindahan, sukli. Oh. So, ganon, di ba? Pero ang proseso kasi ng pag-draft, yung sa arrangement ng kung sino yung kukuha ng first pick is ang batayan dyan, yung naging performance the previous season. So, ang criteria doon, 40% sa Philippine Cup, then 30% sa Commissioners at Governors Cup. So, total of 100%. So, dun magkakaalaman yung dun sa naging performance ng bawat team, kaya naman dun malalaman kung pang ilan sila kukuha ng pick. Okay? And siguro
this season ata, since 2 conference lang, no? Oo, 2 conference lang 50-50 yata. 50-50 yata hatian nito ngayon. Para sa season 49. Oo. Sa bagay, tama naman. I guess 50-50 yata to. 50-50 or maybe 60-40 sa tingin ko. Siyempre lamang pa rin yung All-Filipino. Oo. Pero mauna kasing Commissioner's Cup eh. Oo, yung import laden. Oo. Commissioner's Cup walang Governor's Cup. Which is the recent lang ay nabalitaan natin na inurong yung opening ng season 48 sa November 5 To give way for Asian Games. for Asian Games. Okay? Kasi ang dami maglalarong PBA players no? Oo. Kaya lang, ibalita tayo doon pero mamaya na muna yan. Yeah. Okay? So, yun nga. Again, like what I've said, parang ang proseso dito is, yun nga, first pick, itong team na to yung kukuha, then sunod yan, second, third, fourth pick, fifth pick, yan. Pero, ang kinaiban lang, unlike sa NBA na commissioner yung nag-a-announce or deputy commissioner si Mark Tatum. Si Mark Tatum minsan. Oo. Sa PBA, yung team na mismo yung nag-a-announce. Oo. Kung dati si commissioner. Kasi alam ko ang process niyan, ito sa NBA draft, ang ginagawa na yung mga front offices, tatawag yan sa kay Kume para mag-submit. May time limit lang sila on the board, yung tinatawag na, halimbawa, this team is on the board. Dun sa time na yun, magsasubmit sila nung kanilang pick kung sino yung pipiliin nila. And then pag na-turn nila sa commissioner or kay deputy commissioner, kay Mark Tatum nga, yung pick nila, iano na nila yun. Lalapit na sila sa podium. Then, iano sila sino yung pinili nung team na yun. Okay. So, ganun yung process sa NBA on the board. draft. Oo. Sa PBA draft naman, yun nga, team na yung mag-a-announce. And usually ready-made na yun eh. Hindi kasi minsan, yun eh. Hindi naman sa minsan. Paunahan yun eh. I mean, Kaya nga, halimbawa na lang may plan A, may plan B, plan C sila. Oo, ganun yung ganun yung naging senaryo nila. Parang halimbawa yung sa Magnolia na lang. Naalala ko, I think 2021 draft yata yun. Or Naghahanap sila 22. ng big man? Naghahanap ng big man ang Magnolia noon, pero halos lahat ng mga inimbitahan nilang big man noon sa practice sila before the draft, nakuha na ng mga teams Taken na nauna na. sa kanila. Oo. So parang naging na lang nila dyan is best talent available Oo. na lang. So And that's why they got Jerick Ahanmisi from Adamson. Pero Oo. fortunately, dun sa isa naman na ginusto nila nasa kanila na ngayon. Which is si James Lapo. Si James Lapo. 2021 yan, di ba? 2021 draft. Okay. So, mabalik tayo sa 2023. Pero kung tatanungin nyo kami, Quiz Mans, Quiz Enzo, bakit nagpapas yung team? Well, choice nila yon, lalo kung feel nila hindi naman nila need na mag-draft. Like Oo. yung isang team. Can I say the team? Hindi na. Wag na Okay. siguro. Kasi alam na yan di ba? Oo. Pero kapag ka nag-pass, meaning, di ka nakukuha. Di ka nakukuha, like, we good. Oo. Okay? Parang lang yan Parang yung, sige banggitin na nga natin tong team na to. Yung TNT. TNT, oh. Oo. First and second round, wala silang nakuhang pick, di ba? Oo. Pinamigay nila pick yun. May isang pick ang Rain or Shine na binigay nila sa TNT, which is, sabihin ko na, Yung Kaya tinalikod hindi ko. naman natin siya... si Henry Galinato. Henry Galinato. Big man mula sa UP. Oo. Di ba? Ang sabi, I think pinamigay na nila yun sa TNT. Pero pagdating ng third round, which is, dun kukuha ang TNT, nag-pass sila. Oo, meaning literal na nagpapawis lang doon si Coach RDO in suit. Oh, Nagpapawis, tama ba si Coach RDO yung representante nila doon? usually ang representative sa bawat team, si coach, andun si governor. Siyempre, kailangan siya doon kasi kailangan doon ng board of governors, di ba? Oo. Siyempre, si gov, si manager, si Usually, coach. depende yun. Sinipapadala nila. Oo. Ano yan si gov, si manager, si coach, tapos Isang player. Kung ilang assistant coach yung pupunta. Usually ganun Oo. Tapos players kung ilan na lang. Okay? Pero Tapos alam yung ko pwedeng- pinaka-importante dyan na makita is si coach tsaka isang representante. Oo, di ba? Pero yun nga, sa player, tapos kahit sino na lang doon yung pwedeng mag-announce, di ba? Pwedeng player, pwedeng si coach, pwedeng si manager, o si governor din. Pwede Oo. siya mag-announce, di ba? Depende who's on the Oo.
So, yun ang process ng kaganapan sa PBA draft, which is nasaksiyan natin yan kahapon. As of Okay. this recording. And by the way, hindi natin nasabi ata yung yun na hindi pwedeng i-trade yung number 1 pick. Ay, oo. The Christian Standhardinger rule. Yes. Yes, nasabi ko siya ng maayos. Achievement. Oo. Kasi ano yun parang, ang nangyayari kasi parang, ano ba, sabihin ba natin tong term na to, parang nagiging rig yung ano. Di sa rig, parang alam mo yun, the rich getting richer. Suga pa. Ayun lang, yun ang masakit doon. Oh, yun nga, nalala nga natin sabi ni Coach Sheng kahapon, nung parang in-ambush interview siya na, na parang maganda raw tong draft na to na lumalalim. Lumalalim Lalim, tong draft na ito. Pero ang pinangangambahan niya lang, baka 1 or 2 years from now, baka yung mga nakuha raw nila ng mga rookies, mapunta sa malalakas na teams. Yun sa lang. Mas malalakas Yun na lang teams. yung doon kasi. Yun lang yung Diba? drawback talaga doon. Na-mention nga niya doon, walang kinuhang pick ang Hinebra, walang kinuhang pick ang Magnolia, walang kinuhang pick ang San Miguel, ang TNT. Kasi yung Yun. iba doon mapupunta sa kanila. Parang yun yung pinangangambahan ni Coach Cheng Giao. Kung kaya't yun nga yung nababasa nga sa social media na meron yung mga tinatawag na mga farm teams, di ba? Oo, yun yung pangit na, yun nga lang talaga yung harsh reality sa culture sa PBA. Yes. Ganun yung nangyari doon. Pero sa tingin ko naman, yung ibang teams, kailangan ma-prove nila si Coach Cheng na mali siya sa sinasabi niya. Sana lang. Okay? Na Oo. wag mangyari yung pinangangambahan na ni Coach Cheng. Fortunately, he's talking his talk naman eh. He's walking his talk naman eh. Yes, di ba? Yun nga yung sinasabi mo nga na teams, rich teams getting richer. Oo. Yung parang sino yung malakas, doon Lalo pang napupunta. lumalakas. Lalo pang lumalakas. But on the other hand naman, yung mga players na may mga players din na parang hindi mo sila masisisi kung gusto nila maglaro dito sa team na to. Oo. Di ba? Parang may ibang player na to, parang pangarap nila pag na-drop sila sa PBA, gusto nila maglaro sa Hinebra o di kaya sa Kasi favorite team nila. o di kaya gusto nila pangarap nila maglaro sa San Miguel, pangarap nila makalaro si Junmar, si Terence. Di kaya sa Magnolia, yan. Gusto ko maging teammate si Calvin Abueva, si Oo. Polly, Angas ng Tondo. Yung mga ganun ba, Mga di ba? ganun oo. Oo. May personal choice. Pero yun nga, harsh reality na may ganong talaga. Okay. So ngayon, mapunta na tayo sa A moment of truth. sa pinaka discussion natin talaga, okay? Ito yung re-review natin yung mga mock draft natin, okay? So sa dami ng mga na-draft 79, so hindi na natin i-elaborate to lahat eh. 'Di ba? First round, babalikan lang natin yung first round. No? Babalikan lang natin yung first round, okay? Ang dami kasi 79 kasi, 'di ba? Oo, dami. Ah, Abutin tayo ng next draft dito. Di pa tayo tapos mag-analyze. Abutin baka season 50 draft na. Okay. So ito, a-analyzein natin na. So titingnan natin kung tumama ba or hindi yung mga naging mock draft namin sa first round, okay? Mhm. So sabi ko nga, hindi na natin isa-isahin lahat ng mga lahat ng draftees kasi nga ang dami nun, 79 nga, Oo. di ba? Okay. So balikan natin yung mga naging natin. Balikan natin yung Mga picks natin. mga picks natin. So review, Naglabas na ng papel. Oo. Ni-review na natin yan, di ba? Ngayon, ito. Kung nag-subscribe kayo sa YouTube channel natin sa Podcast Simans, pwede nyo balikan yung recent upload natin. Okay? Yung recent episode natin. So, yung mock draft ko sa first round, sabi ko ganito Terra Firma, ang makukuha nila ay si Stephen Holt. Again lilinawin ko, yung mock draft base sa previous episode natin. Okay? Hindi yung dun sa yung sa actual, yung pinaka. Okay? Yung kasi totoong draft. nag-project lang tayo ng picks doon. Yes. Okay. So ulitin ko. Terra Firma, sabi ko, ang makukuha nila ay si Stephen Holt. Second pick, Blackwater, makukuha nila ay si Shawnee Winston. Third pick, Rain or Shine,
Pati 4th pick, ang makukuha nila doon, base sa analysis ko, Keith Datu and Kemar Carino respectively. Okay? 5th pick, Northport, sabi ko, makukuha nila si Franyu. 6th pick, Phoenix, makukuha nila si Keith Jimenez. 7th pick, NLEX, James Kwekutey. 8th pick, Meralco, Luis Anggalang. 9th pick, Converge, Zabe Lucero. Then 10th pick, Converge, then Archie Concepcion. 11th pick, Northport, BJ Andrade. And then 12th pick, Terra Firma Jeep, Richie Rivero. So sa akin naman, ang picks ko naman for first pick, Shawnee Winston. Second pick, Stephen Holt. Third pick, Kemar Carino. Fourth pick, Cade Flores. Fifth pick, Franyu. Sixth pick, Kit Jimenez. Seventh pick, Zabe Lucero. Eighth pick, Richie Rivero. Ninth, James Kwekutey. At 10, Rafi Verano. 11, Brandon Bates. And 12, Ken Toffin. Okay, so again, lilinawin lang po namin ha. Excuse me. Excuse me po. Okay, again, lilinawin namin ay ito yung nabanggit namin sa previous mock draft namin. Okay? It's Sa purely our opinions. previous episode. Ngayon, ito na yung totoong Oo. yung totoong first round picks. Ito na yung actual. Oh, baliktad pala. Okay. So ito na yung totoo. So sa first round, Terra Firma Jeep selects Stephen Holt. Second pick, Blackwater Bossing selects Christian David. Third pick, Raynor Shine selects Luis Villegas. Fourth pick, Raynor Shine selects Keith Datu. Fifth pick, Northport Batampier selects Zabe Lucero. Sixth pick, Phoenix Super LPG Fuel Master selects Ken Toffin. Seventh pick, NLEX Road Warriors selects Richie Roger. Eighth pick, Meralco Bolts selects Brandon Bates. Ninth pick, Converge FiberXer selects Shawnee Winston. 10th pick, Converge FiberXer selects BJ Andrade. 11th pick, Northport Batampier selects Cade Flores. And 12th pick, Terra Firma Jeep selects Taylor Miller. So, yan ang mga first round picks sa katatapos lang na PBA draft. Yes. Okay? So, bago natin analisahin yung mga yung mga naging first round picks, which is doon lang tayo mag-focus, tingnan natin kung alin doon yung tumama. Let's check Okay? the accuracy. Okay. So, sa first pick muna tayo. Ang first pick natin ay si Stephen Holt. So, ako yung tumama. Ayos. Ako yung tumama sa sa first pick. And si Enzo, si Shawnee Winston. Oh. Si Shawnee Winston yung nakuha niya, which is ninth pick naman siya. Napili siya at 9. Ninth pick. Second pick, si Christian David, which is, ang sabi ko si Shawnee Winston at ang sa kanya naman ay si Stephen Holt. Yon. So, walang tumama sa amin. Walang Okay. tumama. All miss. Third pick, Rain or Shine. Ang kanya ay si Kemar Carino. And then, ang sa akin naman ay si Keith Datu. Pero pagdating ng fourth pick, si Keith Datu naman yung nakuha ng Rain or Shine. Mm-mm. Nakuha ng Rain or Shine pero sa ibang pick nga lang. Oh, at pick 4. Fourth pick nga lang. Okay? Kasi dito naman sa fourth pick, si Kemar Carino naman sa akin at ang sa kanya ay si Cade Flores. Oo. Okay? Si Kemar Carino, by the way, ay 13th pick. Second round pick. Bale, first, siya yung una sa second round. Yes. Oo. And then, si Cade Flores ay 11th pick. Oo. Okay? Fifth na, no? Fifth pick, which is ang nakuha ng Northport ay si Zabe Lucero. Ang nakuha namin ay si Franyu. Yes, nagkasundo nga kami. So, fourth round pa si Franyu. 40th pick pa. Pero, Northport pa rin naman ang kumuha. Northport pa rin naman ang nakuha sa kanya. What a cruel twist of fate. Oo. Kaso kasi parang naisip ko lang, parang hindi ba nagbukang mababa yung drop stock niya ni Franyu? Or maybe mind games lang yun na na kunin namin, kunin namin ng mababa to.
Bakit naman? Kung ikaw si Coach Bonitan, bakit? Para mag-hesitate siguro yung ibang teams in taking him. Like, alam naman, hindi naman ganun kakamote yung ibang teams na na kilala naman to si Franjo, magaling to na point guard, magiging legitimate starting point guard to. Franjo is a floor general and at the same time, he can score kung kailan niya gusto. Oo. Diba? Pero parang siguro naisip ko rin na parang nakita siguro ng ibang teams na mukhang sa Northport lang siguro to babagay si Franjo. Tsaka, based on observation talaga Northport ang pinaka nangangailangan ng point guard dahil legit, wala na silang starting point guard. Kasi nga wala na nga si Nico Elorde. Wala na rin si Roy Sumang. Wala na rin si Robert Bolick. Oo, Robert Bolick nasaan? Nasa Japan na. Nico Elorde, Nasa MPBL. MPBL, Same Jensen. goes with Roy Sumang. Roy Sumang, MPBL, Nueva Ecija. Oo. Okay? And then, 6th pick, dito rin kami nagkasundo. Kay Keith Jimenez, nagkasundo rin kami ni Enzo dito. Pero nakuha ng Phoenix ay si Ken Taffin. Okay? Kaso nang hinayang, dito talaga ako pinaka nang hinayang kay Keith Jimenez. 9th round pick. Hayaan mo na, he get to play with this, with basketball hero naman. Kaso, with same question, same with Franjo, parang, hindi ba parang nagbukang mababa yung draft stock nila? Ewan ko, with can I see ulit yung actual? Yung actual, eto. Ayan. Ayan. Siguro based on ang napansin ko, parang ang daming, parang halos, puro Phil Foren ng first round. Kaya nga meron ba dyang Pinoy? Lahat to Phil Foren. Although si BJ Andrade is Pilipino talaga yun, pero Oo. considered siya as Phil Foreign because nalaman ko ay ipinanganak pala siya sa Hong Hong Kong. Kong. Sa Hong Kong siya pinanganak. Same goes with Keith Jimenez din pala from Jeddah naman. Saudi Arabia. Oo. Oo. Ayun. And Ken Taffin, so mamaya natin obserbahan na. Okay. Then balik tayo sa natin, sa item analysis natin. Item analysis. Oh, sino tama sa 1? Bilang, taas kamay, tama. Pag 1, 2, 3, itaas 4, nyo, 5. kung ilan yung dami ng papel nyo. Oo. Ilan niya? 1, 2, 3. Okay. Yan mahirap Alam dati niya siguro. pag-exam nung high Alam school niya siguro. Wala no, sa public lang yata to, no? No, even sa amin din may ganyan Sa private. Oo. Okay. So, 7 pick naman tayo. So, ikaw ang pinili mo ay si Zave Lucero. And then, sa akin naman ay si James Kwekutey. Which is ang napili ng NLEX ay si Richie Roger. Tama ba? Roger, oo. Richie Roger. Okay. Si Zave Lucero ay 5th pick. Nabanggit na nga namin. While si James Kwekutey ay 20th pick. Second round pick. Taken by? Ang nakakuha sa kanya ay base sa nakita ko, parang Blackwater yata yun. Okay. Tingnan nga natin dyan. Hindi, sa sa article. Hindi. Yung listahan yan Saan ba dito? Okay. Yun. Ayan, so check na lang Blackwater yata yung nakakuha kay Kay James Kwekutey. Okay. 20th pick. namin. Okay. Then 8th pick, Meralco, ang nakuha naman nila ay si Brandon Bates. And based sa aming mock draft, ang pinili ko ay si Luis Sanggalang while sa kanya ay si Richie Rivero. Luis Sanggalang is 22nd pick. Round 2. Oo, Terra Firma ang nakakuha sa kanya. And then Richie Rivero, 17th pick. Taken by? Ano rin yata siya? Jeep din yata. Correct na lang pakicorrect na lang kami. Okay? And then, 9th pick, ang nakuha ng Converge ay si Shawnee Winston. Nabanggit nga namin kanina ito. Pero ang pinili namin, si Zave Lucero, which is na-mention nga namin, 5th pick. And then si James Kwekutey, ang sa kanya, 20th pick. Okay? Then 10th pick, ang nakuha ng Converge ay si BJ Andrade. Okay? From Ateneo. Ang napili
ang napili naman ang napili ko naman is si Archie Concepcion, which is 37th pick. Taken by? Ang nakakuha yata sa kanya ay Jeep yata or Bossing. Jeep or Bossing. Yon. Tingnan na lang natin mamaya. Okay? Then, ang sayo naman ay si Rafi Verano. 16th pick. Okay? And then, 11th pick, ang nakuha ng Northport ay si Cade Flores. Cade Flores. While ang sa akin naman ay si BJ Andrade, which is Taken before. taken before. And then, ang sa kanya ay si Brandon Bates. Taken way before. Okay. And then last, 12th pick, Terra Firma selects Taylor Miller, pero ang napili namin, sa akin si Richie Rivero, ang sa kanya ay si Ken Offen. Okay? So, overall, sa aming mock draft, ako lang ang nakakuha ng tama. Isa number 1. Kasi parang At isa lang. Isa lang, oo. Okay. So, pwede na kayong mag-unsubscribe sa amin. Wala kaming kwentang Revoke yung namin. Na-revoke na yung license namin para mag-mock draft. Pwede na kayong mag-unsubscribe. You have an authority to do that. Yeah. Anyway, kalimutan na nga natin So, yun yung nga. mock draft na yan. Okay. So, focus tayo sa mga napili. Sana all napili no? Okay. Saan? Sa raffle? Kaso kasi mahirap yun kapag sa raffle eh. Napili ka nga pero alam mo ng premyo? Ano? Refrigerator. Saya, paano mo iuwi yun? Yun nga, ang masakit doon pag nagko-commute ka. O lalo't malapit na magpapasko na, diba? Magpapasko na, may mga raffle na May mga naman. paraffle yan. Sino magpaparaffle dyan ng flat screen TV? Ng ano pa ba mga pinaparaffle doon? Yun nga, yung ref. Rice cooker na may kasamang bahaw. Ay, yung rice cooker, kaya mo namang bitbitin yan. Oo. Eh. Diba? Ang questionable dyan, yung ref tsaka yung flat screen TV. Lalo yung flat screen TV na may sadako. Pag may sadako, May dalawa lumalabas. na pag nag-commute ka, dalawa na ibabayad mo. Out ka! Lalo pat yung TV is, let's say, 55-inch. Ayos. Laki nun, paano mo pagkakasya sa sakyan? Okay, kaya ako kapag may paraffle na ganyan, sabi ko, huwag sana ako mabunot. Yung lang, saktong price ng mga grocery. Okay, pero, ba't ba tayo napunta dun? Okay, so first round, obserbahan natin ito yung mga observations namin. So, Terra Firma got Stephen Holt. Consensus eh. Consensus, okay? Hindi kasi sa totoo lang talaga, Ayan. mataas talagang potential niya eh. Oo. Mataas talagang potential niya, tsaka need na i-boost yung talent ng team, 'di ba? Ang observation ko nga sa kanya is 6'4" na shooting guard. He's an all-around scorer. May defense din. May defense din. He's more on He's more on steals. Madaling niyang mababasa kung kanino mapupunta kita niya yung bola. Kitang-kita niya yung bola. Hindi kaya tulad ng ibang mga defensive guards na na more on agaw. Siya talaga parang natutunugan niya kanino mapupunta yung bola. Oo, may diba? instincts, may may IQ. Oo. Base sa napanood naming mga clips yung laro niya sa Romania at saka sa NBL Australia. Okay? Ganun ang ganun yung estilo niya sa depensa. Marunong magbasa ng galaw ng kalaban, lalo pag sila yung depensa. Okay? How long would it take para maani siya? Kung pakikinggan mo si coaching, baka mga 1 or 2 years. Pero sa tingin ko, hindi. Yung growing niya, yung... Ako naniniwala talaga ako na na hindi to maani. Kasi syempre, pandagdag sa talent to eh. Diba? Yung palilim sa kanya, buti lang ng 1 to 2 years. Yung yung incubation? Palilim, oo. Wag naman sana. Diba? Kasi, ang hinanap lang naman kasi ni coaching kung pakikinggan natin siya parity. Lahat naman tayo naghahanap. Oo. Parang kasi ang nagaganap kasi sa PBA, kung pakikinggan mo yung sinasabi ng mga fans, it's all about the two companies na. Oo. It's all about the two companies, meaning the SMC teams and the MVP teams. I wouldn't be surprised kapag out of frustration, nag-back out yung 6 na other teams. Mahirap yun. Mahirap yun. Diba? Ayun nga. So yun yung nakita ko kay Stephen Holt. So,
He will score many points. Marami na siyang And play makakatulong good dyan eh. defense. Oo. Andyan naman si Wami Chongson. Kwame Chongson is a Oh. good shooter. Andyan din si Isaac Go. Oo. Pag gumaling to, si Kevin Ferrer. Oo, kaso matagal pa yun. Baka next season na siya bumalik. Sayang. Achilles tendon Oo. ba naman eh. Tapos ang maganda doon, may Alex Cabagnot ka na madali silang mahahanap. And to lead the way na rin. Yes, di ba? I mean, not their primary star, pero as their team leader. Oh, parang siya na yung parang captain of the ship si Oo. Alex Cabagnot. Oh. Second, ito Blackwater, Christian David. Christian David. Nabasa ko, he's a 6'6" wing, a product of Butler University. Butler NCAA Division 1. Oo. Butler University, sa mga di nakakalam, this is the same school that produced Gordon Hayward. Gordon Hayward, one of the 2 players na remaining sa 2010 class. Mhm. And base sa nakita kong mga laro niya doon sa Butler University, guess what? Shooter. Shooter. Very interesting tong player na to. Gano'n kaya katagal palilim dyan? At sinong aani dyan? Huwag natin pag-usapan yung mga ani-ani na yan. Diba? Ang ano na lang, pakinggan na natin yung kantang ani ng sining ng taong bayan. Yun na lang. Hindi, parang yun yung parang sa totoo lang with the situation, yun talaga yung parang nagiging destiny nila eh. Depende. Sana nga wag. Sana nga wag. Okay? Pero balik tayo. Christian David, shooting wing. Masarap sa tenga yun. Parang ano ba? May binanggit ba na PBA comp niya? Parang wala eh. Kasi dati di ba nagbabanggit ng PBA comp? Ngayon siguro. Di yata siguro. Oo. Pero, tawag dito. Pero nakita ko yung mga laruan niya nga doon May sa Butler. shooting. Shooter talaga. At saka isa pang maganda sa kanya, ang dali niyang hanapin sa opensa. Parang magiging lethal yung combo nila ni Troy Rosario. I feel like magiging deadly yung combo nila ni Troy Rosario. Oo. Huge wing players that can shoot. Actually, kahit sinong ipares mo sa kanya sa wing department, pala ka. Troy Rosario or Ato Ular. Pero mas maganda kung si Mas Troy Rosario. bagay si Troy Rosario kasi he's a true shooter eh. At saka nakita ko rin kasi yung physique ni Christian David. Mahaba. Wing nga to. Mahaba. Or, kung gusto rin ng Blackwater, they can run him as their stretch 5. Oo. Stretch 5. Sino? Si pangalan to, si Christian David. Stretch 5? Pwede rin siguro, tapos i-invert nila yung i-invert nila yung play nila, tapos si Ato Olar sa loob, since mas bahay niya yun. Pwede. Pwede naman. Parang nakita ko na yung ganong play eh. Tingnan na lang natin. Okay? Ngayon, ito pag-usapan naman natin. Rain or shine. Ito, hindi natin ito inasahan eh. Luis Villegas. From University of the East. IUE. University of the East. Height niya ay... He is a 6'7" center. Alam mo, laruan niya? Oh. Stretch big. He can stretch the floor. Coach Yang, is this your Christmas gift? Early Christmas gift. Is this your early Christmas gift? Kaya nga sinabi ko nga, si coaching before the draft, sabi niya, ang target niya daw ay big man. Hindi lang basta big man, kundi shooting big man. Kasi ayaw niya nung yung talagang inside threat na big. Ang gusto niya sa big man niya, regardless gaano kalaki, you shoot the ball. Gaya nga na nabanggit ko about kay Kit Dato nung mock draft. Ganito rin si Luis Villegas. Kaya niya maging traditional and at the same time, kaya Inside niya rin out. Oo, di ba? Pwede siya mag-dominate sa loob. Parang masakit sa ulo itong itong center na to. Kasi pag itong kalaban mo sa loob, dodominahin ka niyan. Pag sa labas naman, pahihirapan ka naman. Oo. Di ba? You can alam mo yon, you cannot defend him sa labas kasi
mako-compromise yung loob. Oo. Diba? Pag sa loob, dodominahin ka. Pag sa labas naman siya titira, pahihirapan ka naman niya. Ito yung Diba? ito yung mga klaseng player na ini-eliminate yung options mo sa defense. Oo. Diba? At saka katulad din ni Christian David, madali din siyang hanapin. Oh, kasi he's big and can shoot, which is something Coach Yang really, really wants. So, I believe maganda tong napili na to ni Coach. Oo. Luis Villegas. Abot tengang ngiti siguro ni Coach Yang Oo. after taking him. Eto namang isa pa, Keith Datu. Mm. Nabanggit ko nga noon na parang si Luis Villegas din, kaya niya maging traditional na big. Inside out. At the same time, kaya niya ring maging modern big. Oo. Diba? He can also stretch the floor. But I believe, kung halimbawa silang dalawa magsasama sa floor, pwedeng sa loob si Keith Datu and then sa labas naman si Villegas. You know what? Pwedeng wala sa loob. Maaari. Kasi si Luis Villegas kasi, unlike kay Keith Datu, itong si Luis Villegas ay pwede mo siyang i-approach as power forward. Yung parang yung pagka-center niya, papuntang power forward. While si Keith Dato is more of a pure center talaga. Pure center Who can talaga shoot. siya. Yes. Diba? Just like Poy Eram. Oo. May pagka-Poy Eram siya. Yun nga lang, mas barakong Poy Eram. 6 ano ba siya? 6'8". Pwede na. Diba? Who's at 5? Fifth pick, Northport Batang Pier got Zave Lucero. 6'6". Wing. Pwedeng 4 to. I feel like gagawin siyang 4. Yeah, he can play as 4. He can play as 3. He can play as 4. Parang Chris Ellis. Zave Lucero. Oh. Basta ang intriguing prospect din siya kasi athletic, pretty long, 6'6" siya, no? Yes. Especially with the tutelage, under the tutelage of Arwin Santos, I feel like he'll have a good career. Yes. Mukhang malaki ang makikita natin dito sa kanya. And syempre, isa pa sa pangdagdag to sa wing department nila. Oo. Because ang wing nila ay pinangungunahan ni na Arwin Santos at ni Arvin Tolentino. Parang kailangan na mag-push back onti ni Arwin Santos and i-mold na to as a professional na si Zave Lucero. Ang kinagandaan rin naman, just like Arwin Santos din, he's also an athletic wing. Oo. Diba? Athletic din yan. Kumbaga, If he long, parang mahaba din. oo. Kumbaga, siya na bahala sa depensa. Tapos kung alam mo katandem niya sa wing si Arvin Tolentino, bigay mo na sa kanya yung Yun nga scoring. siguro yung master plan. Yun siguro yung master plan nila. So nabuo na nila yung wing duo of the future nila. Actually, feeling ko sa mga nakuhang picks ng Northport, para nakuha naman nila lahat ng gusto nila eh. Oo. Lalo na si Franyu, nakuha na rin nila. Actually, I think they got also Brent Paraiso and this controversial player nakuha din nila to. John Amores. Ming, 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 ming. John Amores. Nalala niyo siya? Remember the guy? Pero I believe na naman na parang talagang desidido talaga siya na magbago eh. Diba? Mukhang reform Oo. ba naman na siya? Nakita Parang naman ayaw natin naman, parang ayaw niyang sayangin yung binibigay sa kanyang opportunity. nasulit niya yung opportunity niya from ABL and ABL, tama. MPBL. I think nasulit niya na yun. Oo, di ba? He played for Zamboanga Valiente sa ABL and ngayon sa Muntinlupa Cagers sa MPBL. Muntinlupa siya. Muntinlupa Cagers. Ayun. And I believe hindi naman niya nasayang yung ganung opportunity niya. Although pinangako naman niya na na tag dito, haharapin naman niya yung may di ba sinampahan nga siya ng di ba sinampahan nga siya di ba ng kaso nun. Mhm. Di ba? Ayun. Pero going back kay Zave Lucero, booster sa wing ito. Oo. I think check all the boxes na. Oo. 'Di ba? Baga, siya yung parang flag bearer mo sa sa Northport, 'di ba? And sabi ko nga kanina, I think nakuha na ng Northport lahat ng kailangan. Lahat ng gusto nila. Oo. Kamusta ang nila, by the way, masingit ko lang, shooting guard and center situation nila? Shooting guard and center, patingin nga yung yung lineup ng Northport nila. Yung current lineup ng Northport. Sige, tingnan nga natin. Parang sino yung magiging top shooting guard and top center nila? So habang hinahanap niyo yung habang hinahanap niyo yung lineup ng Northport,
Proceed tayo sa 6th pick, which is Phoenix got Ken Toffin. Yung pagpili naman kay Keith Jimenez sa sana kunin dapat ang Northport is parang wala namang pinagkaiba eh. Ano? Not an issue. I think so far not an issue siya ngayon. Messi? Yeah. Messi? So you have okay, kung hanap mo shooting guard, meron kang Paulo Taha. Okay. Meron lang to, sa situation ng Oo. Northport lang. Meron kang Jeff Chan. Oo, the May vet. Jeff Chan the pa pala. Good Oo. old vet. Meron ka ding Joshua Munzon. I hope he severely improves talaga. Meron ka ring MJ Ayaay. Ayan. Who's Yeah, more like a point guard, ano? At meron ka ring Kent Salado. Oo. Parang point guard Yan. siya eh. Oo. Kung big man naman ang usapan dito, you have JM Calma. Oo. And You have Prince Caperal. You have Christian Balagasay. Dito na pala siya. Okay? si Troy Wright. Si Troy Wright mukhang babalik na to Oo. for season 4. Hopefully. Yun na lang. Oo. Pero all good. Northport. Walang parang Good pick. Good pick si Zave Lucero. Oo. Zave Lucero. Diba? Good pick. Good pick. So going back, Phoenix got Ken Toffin. Ken Toffin. Wala namang pinagkaiba. Ang sabi ko naman is, kailangan ng pupuno sa naiwang position ni Matthew Wright. More of a true shooter to than a scorer. Oo. Parang mas nag-upgrade pa. Pero mamimiss pa rin nila yung talagang give me the ball type ng player ni Matthew Wright. Sa bagay kasi iba pa rin yung may Matthew Wright. Iba yung every time na may Matthew Wright sila, like may chance sila eh. Pero I believe na with Ken Toffin, para maisip nila na parang hindi naman nawala si Matthew Wright. Hopefully, Diba? he lives up to the Oo. to the billing. At saka isa pa, makakatulong naman niya doon makakatulong naman sa kanya si JV Mocon. JV Mocan and Jason Perkins. Yes. Okay? 7th pick, NLEX got Richie Roger. Who is he? Produkto ng University of the East at nakapaglaro na sa New Zealand NBL. Ang daming na draft na from UE ha. Actually, ilan to? Isa, dalawa. Kung first round lang, dalawa. Oo. Pero kung pangkalahatan, marami siguro. May iba pa yan. Oo. May iba pa yan. Diba? Which is, sabi ko nga kanina, hindi na nga natin isa-isahin kasi nga, ang dami. Ang dami. 79. Abutin tayo na next draft dito pag ginisip Baka abutin tayo ng season 100 draft. Oo. Richie Roger, shooting guard. And literal na shooter to. Shooter. Good. Tiningnan ko yung niya, yung mga highlights niya sa New Zealand NBL and he's a go-to guy. Meaning Kevin Alas can play as point guard again and do the ball handling ulit. Oh, maaari. Kaso pag nag-point guard siya, marami na sila. Excuse me. Ang mga point guards mo kasi, nabanggit ko nga, Philipania Mogan, Oo. Chris Rosales. Oo. Uy, Hesed Gabuka pa. Oo. Pero Philip Mogan can play 2 na siguro. Kasi more of scorer siya eh. Ang mas 2 si Kevin Alas. Oo. Pero kasi ball handler din siya at the same time eh. Bagay. Pero Richie Roger, I believe he's a go-to guy. Oo. Diba? Madali siyang hanapin. Can really shoot. So ang trend pala ngayon mostly sa first round is shooters. Shooters. Okay? Regardless kung anong position mo. Kung big man ka man, kung wingman, or guard. Bahala ka. Kasi siguro nakita nila yung woes ng Gilas dun sa World Cup in terms of shooting. Oo. At saka kasi, eto na talagang modern basketball eh. More May on shooting na talaga. May shooting talaga. Huwag na kayo matatakot. Oo. Diba? Hindi Unless, wala naman sigurong traditional na coach sa wala PBA. na, wala na. Okay. So, punta tayo. 8th pick, Meralco got Brandon Bates. Ikaw ang pumili nito. I mean, napili mo si Brandon Bates pero sa mock draft pero sa ibang pick. Oo. Oo. Ano ba nakita mo kay Brandon Bates? I feel like, pwede siya maging younger version ng big man na gusto ng Meralco. Parang alam mo yung steady presence lang na
i-score on offense, then kukuha ng rebound and can play good defense din siguro sa on the other end. Trillo ball. Ano ba siya? Parang finesse ba to o I feel like he's a finesse guy. parang naalala mo si Sanitos dyan? Yes. When I remember Luigi Trillo and Big Man, I think of Sanitas talaga. Okay. Okay. So, sakto. From DLSU siya, no? Oo. Sakto, sabi ko nun, kailangan ng Meralco ng big para si Cliff Hodge, iano mo na siya sa Maibalik na siya sa 4. sa 4 position, di ba? Kasi siguro sa ngayon, ang nag-iisa lang na big man doon sa Meralco, si Raymond Almasan lang. Oo. Si Cliff Hodge naman, parang de facto naman De siya. facto lang, pag sila, nag-small o nagma-microball sila kasi ganun sila no? At saka kasi, retirado na si Reynel Hugnata. Nasa coaching staff na siya. Nasa coaching staff na siya ng Meralco Bolts. So, pag dati kasi nandun siya, siyang bagay na mag-center. Pero parang power forward din yung laro niya nun eh. O kaya nga, di ba? Namamahay sa mid-range o sa labas. Mid-range or labas. Sakto, kailangan nila ng additional na big man. Oo. Okay? 9th pick, Converge got Shawnee Winston. Why? Oh wait. Bakit? Maverickahan Missy signed with Ginebra. Oh. My assumption was right. He's happy. 3-year He's contract. more than happy. 3-year contract. Lalo sa analysis namin LA and Pringle are aging. Oo. Diba? Ganun talaga. Parang Scotty is great but he can't do it all. Sabihin man natin na, alam mo, si LA Tenorio, okay, sa mga kabarangay natin dyan sabihin man natin na may asim pa Oo. si LA Tenorio. May gasolina pa sa tangke. Pero kasi syempre parang iba na kapag sabihin nating nasa dapit hapon na ng karir. Sabi nga nila sa English, father time is undefeated. Oo. Hindi naman siya parang si Jaworski na umabot pa ng 50 Kasi, anos. 52. Nagbawas na siya ng playing time. Nag-focus na siya mostly sa coaching. Oo, playing coach kasi, di ba? Pero, ganun talaga parang, okay, sabihin mong, may ibubuga pa. Pero, iba pa rin yung father. Oo. Di mo yan. Even si Pringle, without us knowing, he is 36. Oo. Si LA Tenorio, by the way, ay part ng coaching staff ng Gilas. Asian Games for Gilas. Ng Gilas sa Asian Games. Baliktad ka. Baliktad ng Asian Games. So, balik tayo kay Shawnee Winston. Very timely. Timely na napakawalan na si Mav. And I feel like ito kasi si Shawnee Winston is a more dynamic scorer. So, this is an upgrade. Nakita nila what will happen. Or maybe they planned na anticipated na nila na hindi na babalik si Maverickahan Missy. So, okay, mag-draft tayo ng katulad niya or better. Let's draft this guy from Shawnee DLSU. Winston. Oo. Yes. So, do you think he can play one just like Mav? Both guard positions. Oh. He's big to play 1 and 2. Unlike ito sa DLSU na pinagti-3 position siya. He'll play 2. Especially 1 or 2. Especially in Coach Aldin. May Jeron Teng ka naman. Why play him 3? Sa bagay. Tsaka kasi sa point guard positions mo, meron kang Aljun Melesio, meron ka ding Mike Tolomia. Yes. Solo niya yung starting shooting guard. Oo. So, siya na yung 2 mo. Diba? Siya lang. And speaking of guard din ang isa pang nakuha ng Converge sa 10th pick. BJ Andrade. Anong guard niya? Point guard or shooting guard? Ganun din Combo. Combo guard din Yun nga lang, yung parang may pagka-scoring guard. Parang siya? Points guard ba? Pwede. Pwede Points mong i-slot guard. kahit ano. Kasi it doesn't matter na anong point guard ka ba, shooting guard. It doesn't matter. Oo. Point guards can score, shooting guards can handle the ball. Yes. Positionless na tayo. At least, parang namamodernize na rin ang Yes. bawat PBA teams. Yun ang modern basketball, isa pa pala. Positionless. Yan, di ba? Okay. So, 11th pick,
Nako, sabi ko nga kanina, ang Northport din ang kumuha dito eh. Ang Northport para nakuha na nila lahat ng kailangan nila. So, that's why they got Cade Flores. Balikan mo Zave yung... Lucero and Cade Flores. I think ang master plan nila is gagawin nilang small, just to go fast ha. Hindi dahil tradition. Sino ba coach nila ngayon? Si Bonitan nga. Coach Bonnie, I feel like he'll go fast. So, he'll give time for Zave Lucero to be run as 5. Small ball 5 and Cade Flores as 4. Oh. Kasi si Arvin Tolentino is your 3. Or, i-atras mo si Arvin Tolentino at 2. So, paano potential na starting 5 mo sa Northport? Any point guard, I think it's gonna be Franyu at the end of the day. Oo. Then, any shooting guard or Arvin Tolentino, maybe Arwin Santos or Cade Flores, or pagbaliktarin mo na lang, and at 5, at small ball 5 si Zave Lucero, just to go fast. Zave Lucero. Fast or space the floor. So wala kang center. Walang true 5 so far. Walang true 5. Pero sa ngayon kasi, ang starting 5 nila ay si JM Calma. Jem Calma, he's not a true 5. O kasi parang 4 din yata. Parang siyang 4. Oh. Naalala ko sa San Sebastian kasi 4 ang laruan ni JM Calma eh. Kasi may 5 ka doon, which is si Jesse Sumoda. He'll be used as 4-5 combo ganun. Oo. But Cade Flores, Rookie of the Year. Rookie of the Year ng season 98, NCAA. He's a pretty good player. Oo. Good pick. Parang, ang laki na may tutulong nito. But I feel like they could have taken a shooting guard too. Kaya nga nakuha nga nila, di ba, sina Brent Paraiso tsaka si Jan Amores. Pwede. Si Jan Amores, ang kinaganda naman sa laruan niya, shooter to eh. Shooter and can lay the boom. 3 and D. He's very physical din. Yeah, di ba? Anyway, where we at? Okay, so, eto last na to. Ito, ako naman magkukwento dito. Terra Firma got Taylor Miller. Sige. Ano bang school niya, pakihanap nga? So, si Taylor Miller ay nagmula, wait lang, Parang ano yata siya, Westminster College yata siya eh. Westminster University. Westminster University. Oo. Guard siya, pero he's more on a slasher. Slashing guard. Okay. Slashing guard, high-flying guard. Ano ba height niya? Let me check. So, Taylor Miller is a 6'2" guard. Oh. Slasher. Ang nakikita kong player comparison ko sa kanya, akin lang to CJ Perez. Hopefully, he pans out like that. Oo. Kasi CJ Perez is a big comparison. Yes. Superstar to. MVP candidate, I should say. Yes. MVP candidate CJ Perez. So, anong parang nakakikita mo sa kanya to with Terra Firma Jeep? Siguro kasi parang magiging shooting team, mag-emphasize sila sa shooting with their current lineup. Oo. And I feel like siya yung parang Jason Castro ng mga dominant TNT teams ng early 2010s. He's just there to take this, to eat up all the space inside with this slashing para malibreng shooters. Maybe they can run plays like that, yung drive and ma-drive and kick, ganun. Drive and kick. Oh. So parang ganito yung pwede mong scenario And dyan eh. Halimbawa nagsama sa floor itong si Taylor Miller at si Stephen Holt. Let's say, hawak ni Taylor Miller yung yung bola. So, the-drive siya. Tapos pag nakita niyang libre si Stephen Holt, or anyone, literally anyone. kahit sino. If the defense naman takes the outside shooters away, they have to respect the inside game na to ni Taylor Miller. And I hope he pans out pretty well. Oo. Lalo pat sa Terra Firma ngayon, medyo tatantarin ka rin ng mga shooters eh. Wag natin kakalimutan, may Wami Chongson. Dapat nga ganun yung nila. Dapat nga yung ganun yung gawin nila. Parang i-run siya as their de facto point guard since ma-okay din naman siya na ball handler. Tapos,
use either Alex Cabagnot or Wami Chongson as your lead shooting guard. Bale, may dagdag ka ng gatasan ng puntos sa Yes. chip. Sana naman I hope, personal ko lang to, I hope they improve talaga. Tingnan nga natin. Kahit man lang siguro, Basta hindi na sila kukuha either 1 or 2. Yun lang ang goal. yun lang yun eh. At sana magkatotoo man lang yung sinabi ni Coach John Del Cartel na magiging champion sila ngayong season. That's a tough call. That's a tough call. So, ang akin lang naman is ayusin. Ayusin yun. They just have to make the playoffs first. Unti-untiin lang nila. Oo. They don't have to rush it. Oo. Di naman kailangan na magmadali. Sabi nga ni Joel Embiid, Just a trust the process. process. Di ba? May So, right pieces ka na. Oo. So overall, Enzo, ano masasabi mo sa first round natin? Bukod sa lahat ito ay feel foreign players. I feel like there's a lot of shooting and I think nagkasundo yung board na i-recommend sa kanilang mga coaches and managers to draft shooters because nakita nila what Gilas lacks ng World Cup. Ang hindi lang tayo sure kung lahat pa to ay eligible. Oh, I mean, just the fact that they can shoot the ball, that's alam mo yung kakalma ka na medyo panatag ka na somehow na these guys can shoot and I'm not scared. Okay. So, titingnan na lang natin sa November 5 kung ano ang kaya nilang maipakita. Yes. 'Di ba? I hope they show up. Oh, lalo pat sabi nga ni Coaching, malalimang draft. Ang lalim. Ang daming talent. Ang daming talent nagkalat everywhere. Oo. So titingnan natin kung ano ang kaya nilang maipakita sa prestiyosong liga dito sa Oo. Pilipinas. Yes, I said it right. Prestigious league. Okay? Kasi kahit ano pa sabihin natin sa PBA na kasi sasabi ng ibang fans na bulok na raw yung liga, masyado na raw luma, yung mga Masyado na raw luto. kalakaran. Oo, luto palagi. At the end of the day, wag natin kakalimutan, Marami ito pa rin ang nangangarap pinaka-prestiyoso at ito pa rin ng Premier Basketball League dito sa Pilipinas. Yan pa rin yung number one. Like, Filipino players sila pa na I hope I get drafted sa PBA. I hope makalaro sa PBA. At saka sinabi mo na nga rin lang, Enzo, na ang daming nangangarap. Parang tanungin mo lahat ng Oo. mga basketball players. Oo. Maski yung mga nakikita natin sa college, kahit yung mga naglalaro sa MPBL, sa Vismin, tanungin mo Nangarap din sila. niya na mag-PBA. And Oo. even siguro yung mga nasa ibang bansa, gusto rin nila. It's just that to attract. Isa lang ang pangarap nila. Pangarap nila makapaglaro dito sa PBA. Oo. Okay? It's close to home. Kasi ito yung masabi mong pinaka-prestiyosong liga, sabi ko nga eh. Yes, Diba? 1975 pa lang. 1975. Second oldest league in the world. Siyempre, NBA pa rin ang una dyan. Malamang, di ba? It's the Okay. National Basketball Association. Okay, may singit lang natin bago tayo magtapos. Ano yan? Okay. So move on tayo. So nakita naman That's natin. a good draft. That's a good draft and we believe na may malaki ang may bubugan nitong mga May itong papakita mga nila yung na-draft talent natin. sila. Yes, okay. Kung paano yung napakita nila nung nasa college sila or nasa ibang liga, well, I hope it translates. yes. Okay, so may iba lang tayo bago tayo magtapos. Ang sabi raw ay dininay daw ng organizing committee ng Asian Games sa China yung pagsama ni na Calvin Abueva at saka ni Jason Perkins sa lineup. That's a stinker. Ayun. Tapos medyo alanganin daw yung slot ni na Terence Romeo at saka ni Mo Tautua. Which means Gilas may play with just 8 players. Kasi ganito yon. According sa article ng spin.ph, sa kaso ni na Calvin Abueva at saka ni Jason Perkins, hindi raw sila kasama sa 60-man pool na isinabmit ng Samahang Basketball ng Pilipinas ng SBP doon sa China. Sa Ano ba organizing nangyari? Sino ba yung committee. pinagpapasa nila? Sino ba yung nilagay nilang names doon? Well, ang sabi daw ng mga nabasa ko to sa post si Chino Trinidad ng aking Lodi, ay halos majority daw puro collegiate players daw eh. Hindi ba sobrang ill-timed nun? Yun nga eh, kasi malapit na yung collegiate season, malapit ng NCAA, malapit ng UAAP.
Tapos hindi daw pwede magpalit, kamo? Hindi daw pwede magpalit daw eh. Depende nga. Yun. Paano yung reserve player, si Pringle? Diba? Time. I think kasama siya. Oo. Pero yung yung kina Terence at saka kay Mo is hindi pa malinaw kung bakit. Okay? Hindi pa malinaw. So, bago pa basahin nyo muna maigi yung article. Bago pa tayo mag-isip na, baka gumaganti lang yung China kasi tinalo nila. Initial thought ko rin yan. To be fair, initial kahit thought naman ko ako rin yan. pero nung binasa ko yung article, parang medyo nagkaroon ng liwanag. Oo, nagkaroon naman ng liwanag. So, bago nyo isipin na ginagantihan tayo ng China, political, como kasi yung issue sa West Philippine Sea, basahin nyo muna yung article. Or the fact na tinambakan ng Gilas ng poorly coach Gilas yung China by 21 ng World Cup. Di ba? Bago nyo muna isipin yun, bago nyo muna i-rant yan sa social media, basahin nyo muna yung article. Yes. Okay? Wag lang tayo hanggang headline. Yes. Okay, kasi according daw sa research daw, most daw ng mga tao, hindi lang tayo mga Pinoy, is yung headline lang daw yung nababasa natin. Which is, pag nabasa natin, parang ang bilis natin kagad maniwala. Bilis natin makapag-form ng conclusion. Oo. Ngayon kasi ang game ngayon sa social media content, mas controversial yung headline mo, mas maraming clout na maidadala, like views, ganon. Oo. Yung clickbait. Ayan, yan ang sampanira, ayan ang sumisira Clickbait. Clickbait. Diba? Nabanggit ko nga dati, naalala ko yung clickbait na yan, yung sa kaso ni Kai Soto noon. Yung ini-emphasize pa ng parang, parang sobrang hype sa kanya ng mga putyo-putyong basketball content creators. Diba? Napigilan tawa ko. Yun bang tipong naka-isa, dalawang block lang tapos hindi maka-score na halos. Nung nasa NBL Australia pa siya, sasabihin, ginulat ang mundo. Ginulay ang munggo. Hey, ano yun? Ano yun? Hindi, mali nga na pindot. Ba't napindot ko parang baril? Okay, joke lang yun. Charot lang yun. Okay, so, wait lang. Pause muna natin. A few minutes later. Ayan, sorry. Ayan, medyo naputol. Ayan. Oo. So, naputol tayo sandali kasi chinarge muna natin yung sound card natin which is yung ginagamit natin sa sounds kasi malapit na siyang malobat. Pero anyways, patapos na rin naman na tayo, di ba? So, balik tayo. Okay? So, yun yung yun yung sumisira kasi sa image ng isang player, yung mga clickbait na yan. Oo. Di ba? Oo. Yung mga pa-clickbait na yan. Kaya it's important, hindi lang naman sa sports, so it's in news in general, it is important to be to read carefully, check the facts, do they align with what really happened? Oo. Basahin nyo muna. Okay, basa muna. Sabi ko nga, basa muna bago puna. Bago pindot. Hindi, puna. Oo. Basa muna bago puna. Okay? Oo. It's important for us. Saka ka na pumuna sa social media kapag ka nabasa mo na. Oo, kapag nakuha mo na yung context ng Yes, di ba? Pero balik tayo sa issue na yon. As of this recording, bukas ay tutungo ng Hangzhou sa China, which is the host city ng Asian Games. Tutungo doon si POC President Bambol Tolentino para iapela yung kaso na yon. Okay? Kasi kapag dininay pa rin yung request natin na mapaglaro yung apat, worst case scenario, mag-back out tayo. We may leave. Mag-back out tayo. Okay? Pero hindi dahil sa niluluto tayo ng China. No, not because of that. Tinambakan nga natin sila ng 21 ng World Cup. Hindi, walang cooking show dito. It's just, nasa proseso naman yung it's just that, anong gagawin namin? Undermanned kami. Di ba? Kapag kalima na lang siguro to, pagka halos lahat na dininay yung dininay slot nila sa team. Worst case scenario nga, back out na lang. Okay? Lalo pat malapit na mag-start. It's not na they can put up they can compete, especially with Coach Tim at the helm. It's just that you cannot finish a basketball game with just 8 players. Oo. Diba? Yung
Yung tatatlo na nga lang nung nung brawl sa Philippine Arena eh. Halos Ang hirap hindi na na natin nun. kayanin yun eh. Tapos, itong wawalo pa nga lang. Naalala mo yung Makati nung season 3? Oo. Lilima na lang sila nun. Lugi talaga. Oo, lima silang naglaro nun, nung Subic Bubble. Tapos, ayun, inambakan sila Sipin ng mo na Sunday kay Knights nun. 5v5 ka walang sub. Yun nga, yun ang mahirap doon. Maglalaro ka 40 minutes, 5 lang kayo. O good yun. Pagod yun, di ba? So worst case scenario, kung sakaling ma-deny yung yung apela ni Bumble Tolentino, back out na lang siguro. Di ba? Sabihin mo mang, sayang to, pagkakataon natin na ma-redeem yung sarili natin from World Cup, Wala talaga. wala talaga. Di ba? As much as we wanted this, pero since the situation does not favor, it is what it is. Oo. Di ba? So, I just hope mapayagan sila. oo naman syempre. Valid reason naman siguro na na-injury eh. What can we do? Oo, ang daming hindi available lalo't malapit ng sisimula ng college basketball season. Pero may naungkat, by the way, may naungkat si may nabasa lang ako. Ah, Before daw, I don't know, si Coach Chot ba ang namili nito as program director ng lineup nung 60-man pool o si AFCS team manager? siguro Coach Chot pa lang ito. Kasi yung pagpasok ni na Calvin, ni Terence, ni Perk, tsaka ni Mo, bumaba nga si yun eh. Nag-resign na si Coach Chot yan eh. No, as program director daw. Oo nga pala, program director pa pala siya. Oo. Pero nung coach pa siya, Oo. yun ang sabi. Pero yun lang daw. Yun nga Oo. lang daw yung nangyari. Yung kay Calvin tsaka kay Perk is wala daw sila sa 60. Pinasok na lang daw sila nung si Tim Cone na yung head coach. Just that yun nga, ang parang nasisisi nga raw daw is SBP, no? SBP yung yung nasisisi ngayon. Well, hope na malinis itong gusot. 'Di ba? Lalo't malapit na mag-start as of this recording, September 23 na magsisimula ang Asian Games. 'Di ba? Mhm. Pag nagkataon 'yan, ngayon lang tayo hindi makakapag-compete. Since its Actually inception. sa lahat ng lahat ng edition ng Asian Games, present tayo Since sa men's basketball. Since its inception. Since 1951. That will be tough. Kung sakali yun kung sakali na mag-back out, which is, wag naman sana. Okay? Hope na magagawa niya ng paraan. Mm-mm. Diba? So, sino ba naman ang maniniwala? Lalo't, coach team na to eh. Coach team ko. Coach to eh. team na to. Diba? Ayun. So anyway, Enzo, social media. Ayan. Yan. So, you may follow me on Instagram and Threads at SNMLNC and hopefully nasanay na ako sa X, formerly known as Twitter, at SNMLNC. Lahat yan ng accounts ko ay naka-public, so mababasa nyo lahat ng pinagsabi ko dyan. Ayan, so yan ang social media ni Enzo, IG, Threads at X. Okay? By the way, pangilang week na ngayon sa NFL? Ano na, as of this recording, kakatapos lang ng Sunday Night Football, bukas is Monday Night Football. Okay? Week 2. Week 2 ngayon. Patapos na yung week 2. Patapos na yung week 2. Okay? So, nakapagsimula na eh. Oo. And I'm happy na panalo yung Chiefs ko versus Jaguars. Ah. I'm so happy. Oh. Tsaka isa pa parang gusto ko makahanap tuloy ng ng Vikings jersey ng kababayan natin si Cameron Bynum, number 24. Oo. Nasa story ko yan. Oo. Ang kabayan natin yan, taga Leyte. Oo. Taga Leyte. He's the starting free safety or nickel DB nila, I guess. Okay. Then ano pa bang mga babanggitin natin? I think sa susunod na episode natin, may sisingit tayong episode. Parang pag-usapan natin na yung history ng Asian Games, which is ang pinagugatan niyan is yung Far Eastern Championship Games. So, mapag-usapan natin yan. Okay? And then, so susunod na episode natin, power rankings naman tayo ng NCAA. Yes. Magpaproject tayo dyan. Season 99. Okay? Quiz Mans, Quiz Enzo, saan gaganapin?
Mall of Asia Arena. Yes. Okay, September 24 yan. Ang mga unang maghaharap, the host school, JRU Heavy Bombers kontra sa 3-peat champions and chasing for the 4-peat Letran Knights. And then second game, LPU Pirates versus St. Benilde Blazers. Okay? So titingnan natin yan kung sino yung may potential na mag-Final Four and sino yung nakikita namin doon na magiging championship favorites sa NCAA. And then, syempre, after ng NCAA, power rankings naman ng UAAP. Okay? Kailan ba start ang UAAP? September 30. September 30. Okay? Fueling the Future UAAP Season 86. Okay? Mukhang feeling ko maganda-ganda rin ang magiging season na to eh. Diba? Lalo for UST, for UP, for DLSU, magandang magiging season nila. Itong darating na season na ito. Okay? More episodes coming your way, so please follow us on our social media accounts, Facebook, Instagram, Threads, and TikTok Podcast ni Mans. At mag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel Podcast ni Mans. And don't forget to click the notification bell button. At papapakinggan niyo po ng libre ang P2P Palakasang Pinoy sa Spotify. Kasama si Enzo, ito po si Mans, at ito ang P2P Palakasang Pinoy. God bless everyone. God bless the Philippines. Purihin po ang Panginoon. Let's go! At inyong nasubaybayan ang mga pinakabagong kaganapan sa mundo ng palakasan dito sa Palakasang Pinoy. Makinig sa podcast ni Man sa Spotify at sa lahat na nangungunang podcast platforms sa internet. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.